Noong taong 2016 isang pangyayari sa siyensya, ang yumanig sa mga nakasanayang paniniwala ng mga doktor tungkol sa paggamot ng kanser. Isang grupo ng mga batikang mananaliksik mula sa University of the Philippines, UP, at mga katuwang nitong pandaigdigang institusyon ang naglathala ng isang napakahalagang pag-aaral sa JAMA Oncology, isa sa mga pinakasikat at pinakamahigpit na medical journal sa buong mundo na madalas ko ring ginagamit na basihan sa aking propesyon. Hindi lang sila gumawa ng isang maliit na survey. Matiyaga nilang sinubaybayan ang 2,400 at 13 kababaihang may breast cancer sa suso sa unang yugto nito at masusing inobserbahan ang bawat nakasanayan at takbo ng kanilang katawan sa loob ng mahigit 7 taon. Ang mga babaeng ito ay nagmula sa iba't ibang antas ng buhay, may iba't ibang edad, may magkakaibang kasaysayan ng paggamot at may sari-sariling pamumuhay. May mga abalang nagtatrabaho sa opisina at mayroon ding mga masisipag na ilaw ng tahanan. At nang suriin ng mga eksperto ang napakalaking datos na iyon, may isang bagay na biglang nangibabaw na mas malinaw at mas maliwanag pa kaysa sa napakaraming iba pang dahilan sa pagtukoy kung sino ang may mataas na tsansang bumalik ang nakamamatay na sakit. Mga lolo, lola, tito at tita, hindi po ito isang bago at napakamahal na gamot para sa chemotherapy. Hindi rin ito isang komplikadong aspeto ng ating genes o isang modernong operasyon. Ang pinakamahalagang dahilan ay napakasimple na halos hindi ka panipaniwala ito ay isang nakasanayang paraan ng pagkain na nangyayari mismo sa loob ng kanilang sariling mga bahay. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga babaeng may ugaling mag-ayuno fasting o ipahinga ang kanilang tiyan ng mas mababa sa 13 oras sa gabi ay may 36% na mas mataas na panganib na bumalik ang kanilang breast cancer kumpara sa mga babaeng ipinapahinga ang tiyan ng 13 oras pataas. Hinihiling ko po na huminto kayo sandali at isipin ng mabuti ang numerong ito. Ang average na edad ng mga babaeng sumali sa pag-aaral na yon ay 52 anyos. Ang edad kung kailan nagsisimula ng magparamdam ang katawan dahil sa pagtanda. Ang 36% na napakalaking diferensya sa panganib ay hindi nanggaling sa anumang masakit na medikal na proseso, kundi nagmula lamang sa oras kung kailan nila inilalapag ang kanilang mga kutsara at tinidor at napagdesisyunang huwag nang kumain sa gabi. Ang mga ibabahagi ko po sa inyo sa mga susunod na minuto ay hindi mga tsismis na nakikita lang sa social media at lalong hindi ito mga sabi-sabi na walang sapat na patunay. Ito ang mga pinakamahalagang kaalaman na inilathala sa mga nangungunang scientific journals tulad ng JAMA Oncology Science Translational Medicine Cell at Nature Communications. Ito ay mga pag-aaral na pinondohan ng bilyon-bilyong piso. Ang mga malalalim na pananaliksik tungkol sa koneksyon ng fasting at cancer ay kasalukuyang masigasig na pinag-aaralan ng mga pinakamagagaling na professor oncologist, doktor sa cancer immunologist at molecular biologist sa mga pinakamalalaking research centers sa buong mundo. Ngunit bakit kaya hindi pa nakakarating sa inyo ang mga napakahalagang impormasyong ito ng malawakan? Ang kakulangan ay wala sa intensyon ng inyong mga doktor na magtago ng lihim. Ang kakulangan ay nasa manipis na linya sa pagitan ng mga bagong natutuklasan sa mga klinika at sa mga bagay na napag-aralan na ng sapat na panahon sa milyon-milyong tao para maging opisyal na rekomendasyon sa mga aklat ng medisina. Iyon ay isang malaking pagkakaiba at ako si Dr. Victor Castillo ay nais na lubusan ninyong maintindihan ito bago tayo magpatuloy. Ang mga siyentipikong ebidensya na pag-uusapan natin ay totoong nakakabighani at nakapagpapabago ng pananaw na hindi na kailangan panggawan ng mga pekeng kwento o sabihing may itinatagong sikreto ang gobyerno. Ngayong araw sa ating tahimik na pag-uusap, lubos ninyong maiintindihan ang 5 pangunahing biological na mekanismo kung saan ang pag-aayuno o fasting ay may hindi nakikitang kapangyarihan na direktang makialam sa pagbuo, paglaki at paglala ng mga cancer cells. Makikita ninyo mismo ang mga aktwal na pag-aaral
ang mga numerong nagpapatunay, at maging ang mga limitasyon ng mga ebidensyang ito. Hindi tayo titigil sa teorya lamang, iaabot ko mismo sa inyong mga kamay ang isang detalyadong plano na malinaw na nakategorya ayon sa inyong kakayahan at kalagayan sa kalusugan na kayang-kayang simulan ng kahit sinong Pilipinong lampas 50 anyos sa loob mismo ng kanilang kusina. At sa huli bilang isang doktor, sasabihin ko rin sa inyo kung hanggang saan ang mga limitasyon na hindi pa lubusang sigurado ang siyensya dahil ang pag-iingat sa medisina ay kasing halaga rin ng pag-asa. May hihilingin lang po sana akong maliit na pabor. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga videos na hindi nila napapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre lang po ito. Aabutin lang ng 2 segundo at malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Balikan natin ang pag-aaral sa JAMA Oncology na nabanggit ko kanina dahil gusto kong lubusan ninyong maramdaman ang bigat ng mensahe nito bago tayo pumasok sa komplikadong mundo ng ating mga cells. Ang artikulong ginawa ni Dr. Marin at ng kanyang mga kasamahan ay sumubaybay sa mga kababaihan tulad ni Aling Teresa, isang 54 na anyos na pasyente mula sa Maynila na naging pasyente ko noon. Si Aling Teresa ay na-diagnose rin ng breast cancer stage 2, dumaan sa operasyon chemotherapy at laging namumuhay nang may takot na baka bumalik ang kanyang sakit. Sa totoo lang noong una ay hindi naman talaga layunin ng mga mananaliksik na pag-aralan ang fasting. Sinusuri lang nila ang lahat ng datos tungkol sa kinakain at pamumuhay ng mga babaeng ito. At doon may lumitaw na isang pattern. Napansin nila na ang oras ng pagpapahinga ng tiyan sa gabi, ibig sabihin ang oras mula sa huling subo ng hapunan kagabi hanggang sa unang subo ng almusal kinabukasan, ay may napakalaking pagkakaiba. Ang iba na marahil ay may nakasanayan tulad ng mga pamilya sa ating mga probinsya ay tapos ng kumain ng 6:00 ng gabi, nagliligpit na ng mga plato at hinding-hindi na kumakain ng kahit ano hanggang 8:00 ng umaga kinabukasan. Pero ang isa pang grupo ay may nakasanayan ng modernong pamumuhay, kumakain ng late dinner. Tapos pagdating ng 10:00 ng gabi ay maghihiwa pa ng prutas o iinom ng isang basong gatas o kakain ng biskwit bago matulog tapos kakain ng almusal ng 7:00 ng umaga. Ang diferensya na 5 hanggang 6 na oras lang na hindi pagkain sa gabi ang siyang nagdikta ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang hindi pag-aayuno ng hindi bababa sa 13 oras ay mahigpit na konektado sa 36% na pagtaas ng panganib na bumalik ang kanser. Higit pa rito, sa bawat 2 oras na dagdag na ipinapahinga ng tiyan sa gabi, ang katawan ng mga babaeng ito ay nakakatanggap ng premyo, ang pagbaba ng kanilang HbA1c. Ibig sabihin, ang kanilang average na blood sugar sa loob ng 3 buwan ay mas naging matatag at ang kalidad ng kanilang tulog ay mas naging mahaba at mahimbing. Ang kamangha-manghang koneksyong ito ay nanatiling matibay kahit pag gumamit ang mga siyentipiko ng komplikadong computer algorithms para tanggalin ang iba pang dahilan tulad ng kung gaano karami ang kanilang kinakain, kung nag-eehersisyo ba sila o kung umiinom ba sila ng alak. Ngunit bilang isang doktor, kailangan ko ring magbigay ng tapat na babala. Ang pag-aaral na ito ay napakakumbinsido pero hindi pa ito ang pinal na batas. Ito ay isang observational study. Ang haba ng oras ng fasting sa gabi ay posibleng senyales lamang ng mas marami pang malulusog na gawi ng isang tao. Ang mga taong hindi kumakain ng mahabang oras sa gabi ay kadalasang maagang natutulog, mas may disiplina at hindi umiinom ng alak ng 10 oras ng gabi. Hindi pa masasabi ng mga siyentipiko ng 100% na ang pagiging walang laman ng sikmura mismo ang lumikha ng himala
o ang buong malusog na pamumuhay na kaakibat nito. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang natuklasang pagtaas sa tsansa ng mahabang buhay na walang kanser ay napakalinaw. Binuksan nito ang isang malaking pinto at sa likod ng pintong iyon, sumabog ang isang dekada ng mga pag-aaral tungkol sa malalim na biology ng cell para mabunyag ang sikretong ito. Para maintindihan natin ito mula sa ugat, kailangan nating pumasok sa pinakamaliit na bahagi ng inyong katawan. Bakit ba napapaatras ang bukol ng kanser kapag walang laman ang tiyan? Ang sagot ay nakasalalay sa 5 magagandang biological na mekanismo na nagtutulungan. Walang proseso na automatikong nangyayari hanggat hindi ito naiilawan ng siyensya. Ang unang mekanismo tinatawag ko itong prinsipyong paggugutom sa makina. Doong 1924 na diskubrehan ng sikat na siyentipikong si Otto Warburg ang isang nakamamatay na katangian ng cancer cells na ngayon ay tinatawag sa medisina na Warburg effect. Ang mga cancer cells ay mga halimaw na sobrang takaw. Kinokonsumo at tinutunaw nila ang asukal glucose sa napakabilis at hindi normal na paraan. Sa halip na gumamit ng malinis at maayos na sistema ng paggawa ng enerhiya na gumagamit ng oxygen gaya ng ginagawa ng mga normal na cells, iba ang pinipili ng cancer cells. Sinusunog nila ang asukal sa pinakaluma at pinakamagastos na paraan na tinatawag na glycolysis, kahit pa punong-puno ng oxygen ang katawan. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig sabihin ang mga cancer cells ay 100% na nakadepende buhay at kamatayan nila sa walang tigil at napakaraming supply ng asukal o glucose mula sa inyong dugo. Binago nila ang kanilang sariling sistema para maging mga makina na walang tigil sa paghigop ng gasolina. At ito mismo ang kanilang kahinaan. Ito ang oras kung saan nagpapakita ng kapangyarihan ang fasting. Ang mga malulusog na cells sa inyong katawan ay parang mga modernong hybrid na sasakyan. Kapag may gasolina, asukal, tumatakbo sila gamit ito. Kapag nag-fasting kayo at naubos ang asukal sa dugo, ang mga malulusog na cells na ito ay mabilis na nag-iiba ng paraan. Lumilipat sila sa paggamit ng baterya. Ibig sabihin ay sinisimulan nilang sunugin ang mga nakatabong taba at gumagamit ng napakalinis na alternatibong enerhiya na tinatawag na ketones. Ang inyong utak ang tumitibok ninyong puso at ang nagtatrabaho ninyong atay ay may ganitong pambihirang kakayahang mag-adjust. Ngunit ang mga cancer cells, sila ay mga luma kinalawang na makina na idinisenyo para tumakbo lang sa iisang uri ng gasolina, asukal. Ang mga masasamang mutasyon ng kanilang genes tulad ng RAS at PIK3CA ay ikinandado na sila sa pagdedepending ito. Nawalan sila ng kakayahang mag-adjust. Hindi sila marunong gumamit ng ketones. Hindi rin nila alam kung paano magpreno at bagalan ang kanilang sarili kapag kulang ang pagkain. Kaya ano ang mangyayari kapag huminto kayong kumain sa gabi, kapag hindi na kayo kumain ng matatamis na kakanin biskwit o kanin pagpatak ng alas 9 o alas 10 ng gabi? Babagsak ang inyong blood sugar. Bababa ng husto ang hormone na insulin. Ang mga malulusog na cells ay kalmadong lilipat sa paggamit ng taba at masisiyahan sa paglilinis ng katawan. Samantala, ang mga cancer cells, lalo na ang mga pinaka-agresibo, ay magpapanik. Makakaranas sila ng matinding metabolic stress. Dahil walang gasolina, ang kanilang makina ay magsisimulang gumawa ng mga nakasasamang kemikal o free radicals na sisira sa sarili nilang DNA. Dahil walang asukal para mabuhay, magiging mahina sila at madaling tatablan ng apoptosis, ang natural na utos ng katawan na sirain ang sarili, na kadalasan ay nalulusutan ng mga matatalinong cancer cells. Ang susi rito ay ang pagpapalit ng environment ng gasolina. Kinukulong ninyo ang mga makinang matakaw sa gasolina sa isang gasolinahan na walang laman. Siguradong mamamatay ang makina nila. Ngunit ang paggugutom ay ang unang suntok lamang.
Ang pangalawang mekanismo ay isang mahiwagang proseso na halos lahat ng Pilipinong lampas 50 anyos ay hindi pa napapaliwanagan kahit patahimik nitong pinoprotektahan ang kanilang buhay bawat minuto. Tinatawag itong autophagy o ang paglilinis sa sarili. Galing sa salitang Griego, ang ibig sabihin ng autophagy ay kainin ang sarili. Baka nakakatakot pakinggan, pero sa totoo lang, ito ang pinakadakilang maintenance at cleaning program ng ating buhay. I-imagine ninyo na ang inyong katawan ay isang malaking building. Ang proseso ng autophagy ay ang mga masisipag na tagapaglinis at maintenance crew na nagtatrabaho sa building na iyon. Araw-araw, nagtatrabaho ang ating mga cells, gumagawa ng enerhiya, at siguradong gagawa rin ng mga basura, mga tumatanda at sirang mitochondria, mga protina na mali ang pagkakabuo at mga piraso ng cell na naiipon. Kung hindi ito lilinisin, ang mga basurang ito ay sasakal sa cell, magdudulot ng mutation at doon tutubo ang cancer cell. Kapag ang katawan ay laging busog at puno ng pagkain, ang maintenance crew na ito ay matutulog. Ngunit kapag kayo ay nag-fasting, kapag naramdaman ng mga cells na kulang ang sustansya, tutunog ang alarm. May isang sensor ng enerhiya sa cell na tinatawag na AMPK na makakapansin na paubos na ang enerhiya. Agad nitong pipigilan ang isang protina na tinatawag na mTORC1, ang mismong preno na pumipigil sa mga maintenance crew. Sa mismong oras na mabitawan ang prenong iyon, sasabog sa pagtatrabaho ang autophagy. May mga espesyal na balot na tinatawag na autophagosome na mabubuo parang mga higanting garbage bags na iipunin ang lahat ng sirang mitochondria at mga sirang protina at dadalhin sa isang incinerator o sunugan lysosome para tunawin at durugin pabalik sa mga simpleng amino acids. Mula sa mga basurang iyon, ire-recycle ng katawan ang enerhiya para makagawa ng bago at malusog na cells. Ang pinakamahalagang issue rito ay ang oras. Sa mga tao, ang dakilang cleaning program na ito ay bihirang gumana kung kayo ay walang tigil sa pagkain mula umaga hanggang gabi. Kadalasan ay malakas lamang itong gumagana pagkatapos ng 12 hanggang 16 na oras ng buong pag-aayuno. Ang mga precancerous cells, ang mga cells na nag-uumpisa pa lang maipuna ng mga sira sa DNA, nag-uumpisa pa lang magbago pero hindi pa ganap na tumor, ay punong-puno ng mga basura at sirang mitochondria. Kung maayos na gumagana ang inyong autophagy, ang mga binhi ng kanser na ito ay lulunukin at lilinisin bago pa sila makagawa ng sakuna. Pero ang masakit, pagkalipas ng edad 50 ang bilis at talas ng maintenance crew na ito ay bumabagal ng husto. Ang chronic inflammation o pamamaga sa katawan dahil sa pagkain ng maraming prito at matatamis, pati na ang natural na pagtanda ay nagiging dahilan para ang preno na mTORC1 ay laging nakalak sa sarado na posisyon. Ang building ng inyong katawan ay mapupuno ng basura sa cell, ang perpektong kapaligiran para dumami ang kanser. Ang pagpapasyang mag-fasting ay ang pinakamalakas na manumanong paraan para tanggalin ang prenong iyon upang piliting gumising at magtrabaho ang inyong maintenance crew. Napatunayan na nang malinaw sa mga pag-aaral sa hayop na ang pag-a-activate ng autophagy ay nakapagpapahaba ng buhay ng hanggang 17%. Kahit na sa mga tao ay kailangan pa ng ilang dekada para mapatunayan ang eksaktong bilang ng paghaba ng buhay sa aspeto ng pag-iwas sa kanser sa antas ng cell, ang mekanismong ito ay isang kalasag na hindi matatalo. Ngayong naintindihan na natin ang tungkol sa gasolina at paglilinis, ang pangatlong mekanismo ay magdadala sa inyo sa isang nakakagulat na konsepto, piling paglaban sa stress. Ito ang bunga ng laboratorio ni Dr. Walter Longo mula sa University of Southern California, isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa pag-aaral tungkol sa pagtanda. Ang pinaka-ideya niya ay salungat sa ating normal na naiisip. Kapag ang katawan ay nagugutom,
Iniisip ba ninyo na hihina ang mga cells? Hindi po. Kapag naramdaman ng mga normal at malulusog na cells ang kakulangan sa pagkain dahil hawak pa nila ang orihinal nilang genes, papasok sila agad sa isang matinding depensa. Para silang isang pagong na nagtatago sa loob ng kanyang shell kapag may malakas na bagyo. Pansamantalang ihihinto ng cell ang pag-multiply, ibababa nila ang kanilang metabolismo at i-on ang lahat ng genes para mabuhay, survival genes. Sa may hibernation o pagtulog na ito, nagiging napakatibay nila laban sa kahit anong paninira mula sa oxidative stress, nakakalasong kemikal o kahit pa sa matatapang na gamot ng chemotherapy. Ang rutang ito ay kinokontrol ng pagbaba ng IGF-1 at pag-activate ng isang protective factor na tinatawag na FOXO. Pero paano ang mga cancer cells? Tulad ng sinabi ko, sila ay mga baliw na walang kontrol. Nilock ng cancer genes ang kanilang signal sa posisyong laging umabante. Kahit bumabagyo sa labas, kahit nagfa-fasting ang katawan, ang sigaw sa loob ng cancer cell ay dumami ka. Dumami ka. Nakakatanggap man ng babala ng gutom ang cancer cell mula sa katawan bulag at bingi ito sa signal na iyon. Hindi nito kayang bagalan ang sarili, hindi nito kayang magtago sa shell, hindi nito kayang i-on ang proteksyon. Patuloy lang itong lalabas nang walang pananggalang sa gitna ng bagyo. Ano ang malaking aplikasyon nito sa klinika? Ibig sabihin, ang fasting ay kayang lumikha ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pinoprotektahan nito ang malulusog na cells habang inilalantad naman ang masasamang cells. Naalala ko si Mang Ramon, isang pasyente ko na may colon cancer. Nang maintindihan namin ang mekanismong ito, kinonsidera namin ang pag-aayos ng kanyang pagkain sa panahon ng kanyang chemotherapy. Ipinakita ng mga maliliit na pilot studies na ang maikling fasting bago ang chemo ay nakakatulong para patulugin ang malulusog na cells ng pasyente upang maprotektahan sila. Kaya naman, naiiwasan ang mga nakakakilabot na side effects tulad ng pagbaba ng white blood cells, pagkahilo at pagkasira ng bone marrow, habang ang mga cancer cells ay nananatiling lantad kaya tuluyan silang napapatay ng gamot. Bagamat ipinapayo pa rin ng mga ahensya ng kalusugan na ang mga pasyenteng may cancer na kasalukuyang nagpapagamot ay dapat mahigpit na sumunod sa kanilang doktor at hindi basta-bastang mag-fasting para sa mga malulusog na taong umiiwas pa lang sa sakit. Ito ay isang magandang ebidensya na ang fasting ay kayang mag-ensayo sa inyong mga cells para maging mas matibay para mabuhay. Ang pang-apat na mekanismo ay tungkol sa hormones na sumasagot sa isang kabalintunaan paradox na madalas ikalito ng maraming nakatatanda. Ang paradox ng protein at IGF-1. Ang IGF-1 ay abbreviation ng insulin-like growth factor 1. Ito ay isang uri ng hormone na ginagawa ng atay at ang tanging trabaho nito ay mag-utos sa mga cells na dumami, lumaki at mag-develop. Noong bata pa kayo o noong binata't dalaga na mabilis lumaki ang IGF, isa ay isang regalo ng kalikasan para tumangkad kayo at lumaki ang katawan. Ngunit pagtuntong ninyo ng 50 anyos, kapag tumigil na sa paglaki ang inyong istruktura, ang patuloy na mataas na IGF, isa ay nagiging isang sentensya ng kamatayan. Para itong pagtapak sa silinyador gas pedal ng sagad habang nakaparada ang sasakyan. Kapag umaapaw ang IGF, isa sa inyong dugo, pinipigilan nito ang natural na pagkamatay ng mga sirang cells at patuloy nitong pinalalaki ang anumang binhi ng breast, prostate o colorectal cancer. Ano ba ang nagpapataas ng IGF-1? Iyon ay ang pagkain ng labis na protina, lalo na ang protina mula sa mga hayop karne. Isang nakakagulat na artikulo noong 2014 sa Cell Metabolism, ang sumuri ng datos mula sa libu-libong Amerikano at ipinakita ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong nasa edad 50 hanggang 65 na kumakain ng napakaraming karne at animal protein ay may 4 na beses na mas mataas na panganib mamatay dahil sa kanser at 74%
na mas mataas ang tsansang mamatay sa pangkalahatan. Iniuutos ng karne na iyon sa atay na magbomba ng IGF-1 at ang IGF-1 ang nagpapakain sa binhi ng kanser. Ngunit at ito ay isang napakalaking ngunit na dapat ninyong tandaan sa mismong pag-aaral ding iyon natuklasan ng mga mananaliksik na pagkalipas ng edad 65 na babaligtad ang lahat. Paglampas ng 65, kung kumakain kayo ng kaunting protina, tataas naman bigla ang panganib na mamatay. Bakit po? Dahil sa pagtanda ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi na lang kanser kundi ang sarcopenia. Ang panghihina at pagkaubos ng muscle dahil sa pagtanda na dahilan kaya nagiging mahina, madaling matumba, mabilis manghina at mamatay ang mga matatanda. Ang mga taong lampas 65 ay kailangan ng protina para mapanatili ang kanilang natitirang muscle. Paano ba natin lulutasin ang problemang ito para sa mga nasa edad 50 hanggang 70? Paano natin ibababa ang IGF-1 para makaiwas sa kanser habang hindi naman nauubos ang ating mga muscle? Ang solusyon ay ang papalit-palit na siklo sa pamamagitan ng fasting. Hindi ninyo kailangang maging vegetarian habang buhay o tuluyang iwasan ang karne. Ang intermittent fasting ay lumilikha ng mga pahinga kung saan walang pumapasok na protina. Sa mga oras ng fasting na iyon, biglang babagsak ang IGF-1 kaya mamamatay ang kapaligiran kung saan nabubuhay ang kanser. Pero kapag tapos na ang oras ng fasting at oras na para kumain, makakakain na kayo ng sapat na protina at sustansya para mapakain ang inyong muscle. Ang parang paghinga na pagtaas at pagbaba ng cycle na ito, ang tunay na mahiwagang gamot at hindi ang lubusang pagbabawal sa inyong katawan. Ang panglimang mekanismo at ang huling piraso para makompleto ang larawan ay ang pagreprogram ng immune system. I-imagine ninyo ang inyong immune system bilang isang hukbo ng mga nagpapatrolyang sundalo. May dalawang pangunahing grupo dyan. Una ay ang lymphocytes, gaya ng T-cells at natural killer cells. Ito ang mga matatapang na special forces na ang tanging misyon ay hanapin at patayin ang mga cancer cells. Pangalawa ay ang myeloid cells tulad ng macrophages, ang nagsisilbing logistics at impormasyon. Noong bata pa kayo, perpektong nagtutulungan ang dalawang grupong ito. Pero habang tayo ay tumatanda paglampas ng edad 50, nangyayari ang tinatawag na immune senescence o pagtanda ng immune system. Ang mas malala pa dahil sa epekto ng mga pagkaing laging prito at puro asukal, nagkakaroon ang katawan ng mahinang klaseng chronic inflammation, pamamaga. Ang pamamagang ito ay binabago ang balanse ng inyong hukbo. Humihina at numinipis ang special forces na lymphocytes. Habang mabilis na dumarami ang myeloid cells pero sila ay na-brainwash na ng kanser. Nagiging mga konsentidor sila, naglalabas ng mga kemikal na nagpapasiklab ng pamamaga at bumubuo ng shield o kalasag para protektahan ang tumor. Isa itong biolohikal na trahedya ng pagtanda. Ngunit ang masusing pag-aaral noong 2024 sa Nature Communications ay nagbigay ng malaking pag-asa. Kapag gumamit ang mga tao ng fasting, halimbawa ang 3 cycle ng 5 araw na fasting kada buwan, ang balanse ng immune system ay biglang nababaligtad pabalik sa normal. Biglang dumarami ang mga lymphocytes at tinatalo nila ang mga nakasasamang myeloid cells. Ang immune system profile ng isang 60 anyos ay biglang bumabata na parang 40 anyos, mas matalas at mas walang awa sa mga masasamang cells. Higit pa rito, ang fasting ay bumabago rin sa isang napakagaling na protina na tinatawag na HO1. Sa mga normal na cells, pinapataas ng fasting ang HO. Isa ginagawa nitong matibay na kuta ang cell laban sa lason. Sa mga cancer cells naman, binababa ng fasting ang HO. Isa inaalis nito ang armor o baluti ng cancer, kaya mas madali silang barilin at patayin ng mga T-cells ng katawan. Ang 5 mekanismong ito, paggugutom sa glycolysis, autophagy para maglinis ng basura, paglaban sa stress, pagbaba ng IGF-1 at pagpapabata ng immune system ay hindi gumaganang mag-isa.
Sabay-sabay silang nagtutulungan parang isang perpektong musika. Hindi lang kayo basta gumagamot ng sintomas. Sa pamamagitan ng pag-iiwan ng walang laman na tiyan, binabago ninyo mula sa ugat ang mismong kemikal na kapaligiran na pinagdedependehan ng kanser para mabuhay. Ang kapaligirang iyon na dati ay paraiso para sa tumor ngayon ay nagiging isang disyerto na nakamamatay para sa kanila. Dahil sa lahat ng napakatibay na basehan sa siyensyang iyan, oras na para gawin natin itong aktwal na aksyon. Mga tito at tita, lolo at lola, alam kong hindi madaling baguhin ang nakasanayan ninyong pagkain sa loob ng maraming dekada. Kaya naman gumawa ako ng plano na may 3 antas ng prioridad mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamalalim para kahit sino ay pwedeng magsimula. Prioridad 1 at ang numero 1 utos para sa kalusugan mag-ayuno sa gabi ng eksaktong 13 oras. Ito mismo ang napatunayan ng JAMA Oncology Study na nakapagbaba ng 36% na panganib na bumalik ang kanser. Ang paraan ay napakadali at libreng-libre. Tapusin po ninyo ang inyong hapunan bago mag-alas 7 ng gabi. Pwedeng alas 6:30, pero pinaka-late na ang alas 7, dapat na isiligpit na ang mga plato sa mesa. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga, kinabukasan mahigpit na bawal ng kumain ng kahit anong pagkain. Sa oras na ito, opisyal ng sarado ang inyong kusina. Pwede lang kayong uminom ng tubig o kaunting unsweetened na herbal tea tulad ng salabat o chamomile tea para madaling makatulog. Kung ang nakasanayan ninyo ngayon ay kumain ng alas 7 ng gabi, tapos pagsapit ng alas 9 ng gabi, habang nanonood ng TV ay ngumunguya kayo ng butong pakwan, tapos ng alas 10. Bago matulog ay iinom ng gatas o kakain ng ilang pirasong prutas. At kinabukasan, ng alas 7 ng umaga ay kakain na ng pandesal. Sa totoo lang ay binibigyan ninyo lang ng 9 na oras na pahinga ang inyong katawan. Ang isang napakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga pasyente ko ay yung merienda nila ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Dok, uminom lang naman ako ng kalahating basong gatas. Kumain lang naman ako ng isang dakok na mani pampaalis ng umay. Alam nyo ba kahit isang dakok na mani o isang lagok na gatas, gigisingin agad niyan ang pancreas ninyo para magbomba ng insulin sa dugo at ang orasan ng inyong metabolismo ay babalik ulit sa zero. Magkakaroon ulit ng gasolina ang cancer cells at ang maintenance crew na autophagy ay uuwi ulit sa bahay para matulog. Kapag hinabaan ninyo ito mula 9 na oras, papuntang 13 oras, apakan ninyo na ang pinto ng himala. Sa ika-13 oras ang insulin sa dugo ay mababa na ng husto at ang nakatagong asukal glycogen sa atay ay ubos na. Magsisimula ng kumuha ang katawan ng sobrang taba para sunugin at ang pinakamahalaga opisyal ng magsisimula ng malakas ang autophagy para linisin ang mga basurang sel. Ang 13 oras na ito ay hindi magpapahina sa inyo, hindi rin nito itutulak ang katawan sa isang malalim at mahigpit na ketosis. Pero sapat na ito para paikutin ang gulong ng biolohiya laban sa kanser. Kapag sanay na kayo at master na ninyo ang 13 oras, lilipat tayo sa prioridad 2. Subukang abutin ang 16 na oras na fasting araw-araw. Ito yung sikat na 16-8 intermittent fasting sa buong mundo. Kakainin ninyo ang lahat ng meals ninyo sa loob ng 8 oras at iiwang walang laman ang tiyan sa susunod na 16 na oras. Sa ika-16 na oras, ang lakas ng paglilinis ng autophagy at ang pagpreno sa growth hormone na IGF-1 ay nasa pinakamataas at pinakamagandang level na. Mas lalong mamamatay ang mga sirang cells kumpara sa ginawa ng 13 oras. Ang pinakamadaling paraan at pinakabagay sa pamumuhay ng mga Pilipinong lampas 50 anyos ay i-delay o alisin na lang ang normal na almusal. Pwede ninyong simulan ang unang kain ninyo ng alas 11 o alas 12 ng tanghali at tapusin ang hapunan ng pinaka-late na ang alas 7 o alas 8 ng gabi. Maraming tito at tita ang nagtatanong sa akin, pero Dok, nakakasira ng sikmura kapag walang almusal, paano yung gallstones? Opo, ang biolohiya ng katawan natin
ay hindi naman nag-uutos na kailangan nating kumain ng pandesal lugaw o sinangag tuwing alas 7 ng umaga. Kung patuloy lang kayong iinom ng sapat na tubig sa umaga, mabilis na makakapag-adjust ang inyong sikmura. Kapag lumipat kayo sa oras na ito, sa unang 1 hanggang 2 linggo, magrereklamo ang katawan. Makakaramdam kayo ng hapdi ng tiyan gutom na gutom pagsapit ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga na baka may kasamang konting sakit ng ulo o pagkahilo. Huwag kayong matakot. Hindi ito sakit. Ito lang ay ang sigaw ng hormone na ghrelin, ang hormone ng gutom na nakasanayan ng laging pinapakain sa tamang oras sa loob ng ilang dekada. Magtiyaga lang at uminom ng isang malaking baso ng tubig o isang tasa ng black coffee na walang asukal o green tea na walang asukal. Pagsapit ng 3 linggo, titigil na ang sigaw na iyon. Magsisimula ng i-enjoy ng katawan ang malinis na enerhiya mula sa pagsusunog ng sobrang taba. Magiging napakalinaw ng inyong isipan. Base sa siyensya ngayon, ang 16 na oras ay ang perpektong balanse. Ang pagpilit na mag-fasting ng 18 o 20 oras araw-araw ay hindi naman garantisadong magbibigay ng mas malaking proteksyon laban sa kanser, bagkus ay baka magdulot pa ng panghihina, lalo na sa mga matatanda. Kaya ang 16 na oras ang golden number na dapat ninyong asintahin. At panghuli ang prioridad, 3 ang pinakamalakas na sandata para sa mga handang magdisiplina ng mahigpit fasting mimicking diet, FMD, na idinisenyo ni Dr. Walter Longo. Hindi ito lubusang pag-aayuno, kundi niloloko nito ang katawan na isiping nagfa-fasting ito sa loob ng 5 magkakasunod na araw bawat buwan. Ito ang paraan na may pinakamalaking at pinakamatibay na clinical scientific evidence para mapababa ang IGF, isa maibalik ang biological age, pagpapabata at patayin ang mga binhi ng kanser. Ngunit bilang isang doktor na may pananagutan, hindi ko hahayaang magsalita lang tungkol sa pag-asa at itago ang mga delikadong aspeto nito. May mga mahihigpit na linya sa medisina na hindi ninyo dapat lagpasan. Kailangan kong ibigay ang mga malilinaw na babala ngayon din. Una, ang mga ibinahagi ko sa inyo ay mahigpit na hindi para sa mga pasyenteng may type 1 diabetes o type 2 diabetes na nag-i-inject ng insulin o umiinom ng malalakas na gamot sa asukal tulad ng sulfonylurea, glipizid, glimepiride. Kung umiinom kayo nito at basta-basta magfa-fasting ng 16 na oras o mag-FMD, ang panganib ng biglaang pagbagsak ng blood sugar ay maaaring magdulot ng deep coma, di na magigising kumbulsyon at agarang kamatayan. Hindi po ito biro. Kung metformin lang ang iniinom ninyo para sa mild diabetes, mas mababa ang panganib pero kailangan pa rin ng mahigpit na gabay at pag-adjust ng dose mula sa inyong endocrinologist. Pangalawa, kung kayo ay may kanser na kasalukuyang lumalala o nasa gitna ng chemotherapy o radiation, mahigpit na bawal mag-fasting ng matagal o magbawas ng kinakain kung walang direktang pahintulot mula sa oncologist na gumagamot sa inyo. Kahit na may mga unang ebidensya na pinoprotektahan ng fasting ang malulusog na cells bago mag-chemo, hindi pa ito ganoon kasiguro para magamit ng lahat. Inubos na ng kanser ang inyong lakas, kaya ang malnutrisyon ang pangunahing dahilan kung bakit bumibigay ang mga pasyente bago pa man tumalab ang gamot. Hayaan ninyong ang inyong doktor ang magdesisyon. Pangatlo, kung kayo ay may body mass index BMI na mababa sa 18.5. Ibig sabihin ay sobrang payat, kulang sa timbang mahina, o yung mga biglang pumayat nang walang dahilan kamakailan. Ang pag-aayuno ay mahigpit na ipinagbabawal sa inyo. Ang hindi sinasadyang pagbagsak ng timbang pagtuntong ng edad 50 pataas ay isang alarma ng posibleng sakit, hindi ito pagkakataon para mag-cleansing o maglinis ng katawan. At panghuli, lumayo kayo sa mga panloloko na tinatawag na cleansing fast ng ilang araw na tubig lang. Wala pang anumang kagalang-galang na medical evidence na sumusuporta sa pag-fasting ng walang pagkain ng 7 araw o 10 araw para lang magpagaling ng kanser. Ang mga mekanismong ipinaliwanag ko tulad
ng pagbaba ng IGF-1 autophagy ay nakabase sa kontroladong siyensya, hindi sa extreme na pagpapahirap sa sarili. Ang mahabang pag-aayuno na walang medical supervision mula sa ospital ay hahantong sa heart failure dahil sa pagkasira ng electrolytes, permanenteng pagkaubos ng muscles at pagbagsak ng immune system. Huwag ninyong isugal ang inyong buhay. Mga tito at tita lolo at lola, hayaan ninyong ibalik ko ang lahat ng malalalim na kaalamang medikal na ito mismo sa inyong kusina, sa inyong kwarto kung saan tayo nag-umpisa. Isang 36% na diferensya sa panganib na bumalik ang breast cancer dahil lamang sa simpleng desisyon kung kailan natin ititigil ang pagpapasok ng pagkain sa gabi. Ang numerong iyan ay nakatatak na sa isip ko sa buong panahon ng pagiging doktor ko. Hindi lang ito basta walang buhay na statistik sa isang papel. Ito ay isang dakilang mensahe ng kalikasan na bumubulong sa atin. Ang biolohikal na kapaligiran na ating binubuo at inaalagaan sa loob ng ating katawan araw-araw sa pamamagitan ng bawat subo ng kanin, bawat lagok ng tubig, sa pamamagitan ng tahimik na oras ng 10:00 ng gabi na nagdedesisyon tayo kung kakain tayo o hindi. Ang mga iyon ay hindi basta-bastang walang kahulugang aksyon. Ang buhay ng tao ay parang isang sanga ng puno na nalalagas ang dahon tuwing taglamig, na nangangailangan ng tahimik at malamig na pagtigil upang makapag-ipon ng lakas bilang paghahanda sa pag-usbong muli sa pagdating ng tagsibol. Ganon din ang ating tiyan at ating mga cells. Sa buong buhay natin, lagi tayong nagpapasok ng pagkain, lagi nating hinahanap ang pagiging busog. Marahil ay panahon na ang pinakamahalagang aral para mapanatili ang kalusugan ay hindi sa paghahanap ng panibagong mahiwagang gamot na pwedeng inumin, kundi ang matutong tumanggi, matutong huminto, at bigyan ang katawan ng isang tahimik na espasyo para kusang pagalingin nito ang sariling mga sugat mula sa pinakaloob-looban. Ang pagiging walang laman kung minsan ay siya mismong pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan para muling mabuhay. Ang mahalagang aral. Ang pinakamalakas na gamot ng katawan ay matatagpuan hindi sa loob ng mga mamahaling reseta, kundi sa pagkakaroon natin ng disiplina sa pagbibigay ng sapat na pahinga sa ating tiyan at sistema. Ang pag-aayuno fasting ay nagtuturo sa atin na may oras para sa pag-imbak at may oras para sa paglilinis. Turuan natin ang ating sarili na igalang ang orasan ng ating katawan upang labanan ang kanser at tuluyang humaba at maging malusog ang ating buhay. Kung ang usapan natin ngayon ay nagbigay ng mga katanungan sa inyo, o kung napapaisip kayo kung ano ang mangyayari sa ating bituka sa mga oras ng pag-aayunong iyon, abangan po ninyo ang susunod kong video. Ipapakita ko sa inyo kung paano direktang konektado ang bilyon-bilyong bakterya sa inyong bituka sa pagbabalik lakas ng inyong immune system habang tayo ay nagfa-fasting. Hindi sila gumagawang mag-isa, sila ay isang kamangha-manghang buong sistema. Mangyari po sanang iwan ang inyong pinakamalaking katanungan o ang aral na pinakanagustuhan ninyo sa comment section sa ibaba. Ako si Dr. Victor Castillo ay nandito palagi nagbabasa ng bawat mensahe ninyo at ginagamit iyon bilang gabay sa mga susunod kong pag-aaral. Huwag po nating kalimutang i-click ang subscribe button at i-share o ibahagi ang video na ito sa inyong mga pamilya, mga kaibigan at mga taong lubos na nangangailangan ng siyentipikong pag-asa upang protektahan ang kanilang buhay. Hangad ko po ang inyong kaligtasan at masaganang kalusugan. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa susunod na video. Mabuhay po kayong lahat.